So hindi ko na po pahabain. Let us all welcome Sister Ces para sa kanyang talk for the Rosary. Para mas mataas pa rin sa akin. Kulang sa lihim. So magandang hapon po sa inyo, my dear brothers and sisters. History talaga ng Santo Rosario ay mahaba talaga, no? Dahil bago po tayo mag-istorya about sa Santo Rosario, magsisimula pa po talaga sa Mariology. So kukuha lang ako ng konting slate para mas lalong maintindihan. Kasi kung habaan natin, talagang matatagalan tayo dito, no? So dahil magsisimula pa po tayo during 13th century. Pasensya na po at wala akong PowerPoint. Kung meron man akong i-describe ng mga tao, karakter sa history ng Santo Rosario po, yung mukha ko na lang po, So, nagsimula po noong 13th century, my dear brothers and sisters, kung saan po si Juana de Aza, isa pong Espanyola, siya po ay nagdadalang tao, siya po ay buntis. Isang gabi, habang mahimbing ang kanyang pagkakatulog, siya po ay nanaginip. At sa kanyang panaginip, my dear brothers and sisters, siya po raw ay nakapanganak ng isang aso. Yun, no? Sino ba namang ina dito ang nanaginip? Kahit ako naging ina ako, buntis ako, hindi ako nanaginip na naging aso. Ngunit, ano ba, no? Ano ba ang tawag dito, ang kaugnayan nito sa kanyang panaginip sa Santo Rosario? Ganito, my dear brothers and sisters, but in real life, si Juana de Aza naman po ay nakapanganak ng isang batang lalaki at ang pinangalan nito, si Dominic. Si Dominic po ay lumaki isang batang matalino. Bata pa lang po siya, ay tinakitaan na po siya ng magaling skills, talented, lalo na sa preaching. Talagang, tawag ito ina-admire siya sa lahat ng mga tao dahil sa kanyang munting edad, siya po ay magaling magsalita. At sa kanyang mahigpit na panalangin at debosyon sa Inang Birheng Maria, nang siya po ay lumaki, siya po ay pumasok bilang pari at naging isa sa Augustinian Canon, itong si Dominic. At tinawag na po siyang si Father Dominic. Sa dekadang noon, ang malaking hamon talaga sa kanya ay itong mga Albigensian. Ang mga Albigensian po ay nananampalataya na binabaliktad nila ang turo ng simbahang Katolika. Sinasabi nila si Jesus ay hindi Diyos, si Birheng Maria ay hindi Birhen at isang taong makasalanan mula kang Adan at Eva. At dahil doon sa mga Albigensians, pasensya na po, sanay lang po ako talaga. Para nakikipagdibat kaya talaga. Hindi po ako galit as expression, para hindi kayo matulog. Okay. Dahil doon, so si Father Dominic ay nagdasal ng tapat sa Inang Birheng Maria at sa Diyos. Hanggang sa kinalaunan ay meron ng pagbabanta na gusto nang sakupin ng mga Albigensian itong simbahang Katolika. Ang church gusto na lang ipasarado, kaya nagtungo po si Father Dominic sa isang bundok. Nag-retreat si Father Dominic, my dear brothers and sisters, nanalangin sa bundok. At year 1214 AD, kung saan sa kanyang panalangin at tinaas niya sa lahat, ang kanyang lahat ng sigaw, Lord, help me! Lord, help me! Bumaba ang makapal na ulap sa kanyang harapan at nakita niya ang aninag mula sa sikat ng araw, ang mukha at si Birheng Maria kasama ang tatlong anghel at isang salter. My dear brothers and sisters, hindi pa po rosaryo or crown of roses or garland na rosas ang tawag sa rosaryo noon. Dahil according to the theology and history, ito po ay nagmula sa isang salter full of beads. Either it's a pearl, either it's a type of gold, no? Or type of stone. Basta it's a type of salter. Ang sabi sa kanya ng Inang Birheng Maria, mahal kong Dominic, anak ko, narinig ko ang iyong dinarasal. Ito ang aking salter at sa pamamagitan nito ay binabasbasan kita sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo na iyong iaral ang mga misteryo na nakapalibot sa salteryong ito. At sinabi ni Birheng Maria kung ano ang gagawin ni Father Dominic sa araw na yun. At kasama na doon ang 15 promises ng Holy Rosary.
Rosary All Psalter. Ano ba yung 15 promises na sinasabi ni Mother Mary? So, hirap nitong kulang tayo sa usok. No? So, okay. So, ang 15 promises ko, una, reception of signal grace. Sino mang matapat na magsilbi sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo ay makakatanggap ng mahalagang grasya. So, example, signal grace, kunwari nasa bus ka, wala kang pamasahe. So, paglingon mo, Lord, paano na yung bus, misigil na ako. So, meron tayo, may pera dito, thank you, Lord. Ito signal grace, no? So, meron tayo rin talaga na kung kinakailangan mo sa buhay mo, na kung the spot na andyan ka sa time ng kagipitan, merong grasya na ilalapit ang Inang Birhing Maria sa pamamagitan ng 5 pangako, no, 15 promises ng Santo Rosario. Number 2 is the protection and greatest graces. Ipinangako ko ang aking tanging pagsasanggalang at grasya sa lahat ng magdarasal ng Rosario. Protection and greatest, no? Malaki ang big protection nito sa ating buhay at sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Number 3, powerful armor. Ang rosaryo ay isang malakas na baluti laban sa impyerno. Ito ay makakagiba ng bisyo, makakabawas ng kasalanan, at makakalaban sa maling pananampalataya. So, ang ibig sabihin ko nito, my dear brothers and sisters, no? Kung may isang taong galit sa'yo na hindi mo man inaano, inis ako sa'yo, bakit sa'yo yung rule na yan? Ipapabarang kita. Mali ka mamaya. Aabangan kita mamaya sa kanto, sasaksakin kita, no? So because of your big faith to the Holy Rosary, dala mo yan siya armor. Hindi lang siya armor mo or amulet mo, but because you always, na sinasabi mo, dala ko always si Mother Mary. And siya ang sasabihin mo, siya ang yung powerful armor. Amen? Amen. So number 4, sanctification of souls. Magiging sanhi ng kabaitan at mga banal na gawain para sa kalulhatian. Ito ay makapagkakamit para sa kaluluwa ng masaganang awa ng Diyos. Ito ang makapaglalayo sa puso ng tao sa hangaring kamunduan. At kawalang halaga nito, ang rosaryo ay magtataas sa kanila sa pagnanais na walang hanggang kaligayahan o naway magpapakabanal ang mga tao sa pamamagitan ng rosaryo. In reality na talaga sa buong mundo at hindi talaga at mahirap na temptation sa lahat. And sorry to say, ang itong tinatawag na tawag nito ay yung sa word na sexualidad, yung naakit ka sa hindi mo asawa. I'm sorry, my dear brothers and sisters, no, but the Holy Spirit guide me. But if you have a big faith, pag ikaw po ay may malaking pananampalataya, para kang nahihiya, you always pray the Holy Rosary, but you always commit the sins, di ba? But because of that, when you ask always and pray the Holy Rosary, my dear brothers and sisters, nahihiya kang gawin ang kasalanan na yon. So, by the way, yun ang way para hindi ka matempt doon sa ganong uri ng kasalanan. So, amen. So, number 5. Naku, pasensya na talaga. Ang gigigil ako. Parang sanay na sa mga debate. Number 5. The soul shall not perish. Ang mga kaluluwa na nalalagala sa kanilang sarili sa akin, sa pamamagitan ng rosaryo ay hindi mapapahamak. Yes. So yun nga, minsan, merong isang bus, masakay ka ng bus, hindi inasahan na walang break yung bus. But because hindi ka nagpanik, no? Hindi ka nagpanik, I experienced that also, but napapanik ako. If you have a big faith, kung ano man ang mangyari doon sa akin, wala tayong magagawa because we are foreigners only in the world, right? Tayo pa estranghero lamang dito. Saka mas mabuti na rin yun for in case mabunggo yung bus o sasakyan, quits na yung utang ko. Pero talagang pagbabayarin pa talaga ako ng utang, binuhay ako. So salamat sa Rosaryo, no?
Diyos. Hindi siya mamamatay sa kamatayang walang paghahanda. Kung siya ang nabubuhay na matuwid, siya ay mananatili sa grasya at magiging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Amen. Grabe itong eternal life na ito. Yun nga sabi ko, yung mga bagay na meron tayo ngayon, wala rin yan. Yes, in real life talaga, habang buhay tayo, we always have what we call this, meron tayong tinatawag na pangarap sa buhay natin, no? But if you have failure that thing, okay lang, isipin mo na lang, at least, you enjoy the life and you have learned the life. Kung meron man isang thing na nawala sa'yo, hindi naman siya always forever na dala-dala mo yun sa kamatayan mo, no? But because yun, ang hirap lang din talaga, yung meron tayong napaghihirapan, tapos ibang tao ang nakikinabang. Sige lang, my dear brothers and sisters, ang Panginoon na po ang magbibigay sa iyo. They add you an eternal life because maybe the thing is for others na mas nahihirapan pa kaysa sa pinagdadaanan mo. Amen? Alright, so, tuloy-tuloy para tayo dito sa MOR. Okay, number 7 sa 15 promises. Shall not die without sacraments. Sino mang may matapat na debosyon sa rosaryo ay hindi mamamatay nang walang sakramento ng iglesia. Pasalamat talaga tayo na we are Catholic since 33 AD. At nagpapasalamat tayo ng dahil kang Inang Birhen Maria. Sa ngalan ng kanyang Santo Rosario, mamaya po, i-explain ko mamaya kung paano naproteksyonan ni Mother Mary ang church natin, no? During sa Battle of Lepanto, mamaya po. So, ito muna, pagnilayan muna natin itong sinasabi nilang shall not die without sacraments. Merong mga ibang sekta na hindi sila basta nalalagutan ng hininga, na problema yung kanilang family. Dahil kahit yung sarili nila gusto na nilang i-give up. Sabi na, anak, gusto ko nang mawala. Sana tanggalin mo na lang itong oxygen ko, pero ayaw na mga anak. So, ang sabi ng friend kong isa, what if magtawagan ng pare? Kasi sila po ay ibang sekta, ibang relihiyon. So, yun po, no? Binigyan siya ng tawag dito ng blessings. Kaya yung ibang relihiyon, sorry to say, mayroong isang grupo isang leader ng INC na nangihingalo nga that time. Tapos, yun nga, bininyagan siyang Katoliko. Ngunit siya po'y naghihingalo. Gusto na niyang nagutan talaga ng hininga. Ngunit, dahil hirap na siya, no? But because, yun nga, they first believe yung nakapasok sa kanyang tawag ni soul is the sacraments talaga. Hinahanap yun ng kanyang soul. So, nabigyan siya ng sakramento ng pare. Mga isang oras lang po namatay na po yung taong yun, no? So, nagpapasalamat tayo na nandito tayo sa simbahang Katolika dahil hindi sila naniniwala sa sacraments. Pero malaking impact yun sa atin dahil yun ang makapagbibigay sa atin ng celebration unto eternal life. Amen. Alright. So number 8, light of God and the plenitude of His graces. Ang mga matatapat na pagdarasal ng rosaryo ay magkakaroon sa buhay at sa kamatayan ng liwanag, Diyos at kasaganaan ng grasya sa merito ng Santo sa Paraiso, light of God in the plenitude of His graces. Plenitude, no? If you always pray the Holy Rosary at na-follow mo yung 10 Commandments, my dear brothers and sisters, mahal mo yung kapwa mo, mahal mo yung nangutang sa'yo hindi na nagbayad sa iyo, mahal na yung taong nagtaksil, iniwan ka sa lahat ng binigay mong grocery, bigas, pati brand new shoes. Pirang yata mahal mo. Pag ganun ka, friend, pag ganun tayo, di ba? Kahit sinasabi mo, mahal, mansari natin. Meron kang cash? Yes, meron. Magbibigay ka ng cash. Yung pala, birthday pala ng kanyang jowa na. Yun na, pinipapalit sa'yo. Pero nagpapalit. Talaga yung pinimartir ka talaga, no? Then you always pray the rosary. No? Kasi every bottle ng rosary mayroong meaning. Kasi alam mo na yung meaning ng every
mamaya, kaya mahaba na yung topic ko, hindi na ako nag-intro na mahaba masyado. So naisip mo, my God, in the sorrowful, the first bit is about the crowning. So siyempre naisip mo, you always pray the rosary, ba't hindi mo i-apply sa sarili mo? So yun, napaka-martyr talaga, plenitude. Ang ibig sabihin po nito, yung nag-confess ka rin ng iyong accept mo yung mga pagkakamali mo. Kung yung pagkakamali ng ibang tao, accept mo na rin. So yun, pag namatay, ang isang tao, pag ganon ang sistema ng buhay mo, diretso ka sa langit para kang kwitis. Si San Pedro nagsusulat pa. Hi, San Peter. Kamulat, yes, that is the plenitude. Kaya doon kang Saint Aretas talaga, no? Kung baka buhay ka pa, ikaw na mismo ang nagtatanggal ng taksa ng kasalanan mo. No? So, napakahalaga po ang plenitude na itong sinasabi. Dahil mismo, si San Pedro, masasyak sa iyo. Sino ka? Oh, remember St. Peter, I done my plenitude. Oh, really? Ay, Peter, okay, doon ka sa paraiso. Wala na purgatorio, okay na. Diretso na. Wala na, ano sa'yo? Apoy na yan, wala na yan. Because buhay ka pa, you accept the hurting, you accept the reality of life, you accept all the sorrowful, right? The Holy Rosary ay wala po lahat, is always happiness, parang buhay natin. We have joyful, we have sorrowful, we have glorious, right? And we have luminous life, that is life. Kaya sinasabi natin, bakit yung iba puro happy? Oh, mayaman sila, maraming pera. Pero hindi ibig sabihin mayaman sila. Amen? Amen. So, continue tayo. Nadadala ko eh. Meron kasi pinahugutan, friend. Okay? So, number 9. Number 9. Yung parang nag-speaking tayo dito, nabubuging ako eh. Number 9. Deliverance from purgatory. Aking hahanguin sa purgatorio ang mga deboto ng Santo Rosario. So kung hindi mo man magiging perfect itong Holy Rosary na ibinigay sa atin, no? Siyempre, lahat naman tayo ay dadaan sa purgatorio. Ngunit marami pang sekta. Ikaw ba naniniwala sa purgatorio, sister? Ha? Tumawa siya. No? Kasi kahit sino, walang maka-explain kung totoo ba yung purgatorio. Kasi nasabi nila, ang purgatorio daw itong buhay na ito. Hindi. Ang purgatorio po, it's way of cleansing. Bakit? May ibang tao, hindi nagsisimba, hindi nangumpisal. Isang araw na na-hit siya, na-hit and run. Sa kanyang huling hininga, sinabi niya, Panginoon, tulungan mo kung gusto ko pang mabuhay. No? May ibang tao na gusto magdikti. No? Pagdikti niya, sabi niya, Panginoon, patawarin mo ko, kasalanan ko, tulungan mo ko. Paano nga siya tutulungan? Di wala nagsandigan yung kanyang paa. No? No? The important is, andun yung guilty mo, accept mo si Lord. Yun ang pinagdedebatihan rin ngayon ng simbahan. Dahil kung yung ating tradisyon, pag ang tao ay nagdikti, ay hindi mimisahan. Pero meron ngayong minumungkahi sa Holy See na baka pwede, dahil may ibang nagbibigti talaga, na pag matanggal na yung bangko na kanasilipa, parang doon nila na-realize na ang hirap pala huminga. Oh, Diyos ko, tapos na-realize nila yung buhay nila, yung magiging anak nila, but end na yung pagsisisi nila. But andun yung pagsisisi and accepting at paghingi ng tawad sa Panginoon, no? So in that way, yung soul natin pupunta po sa purgatory, no? At hindi pwede sabihin nito, ikaw natin kasalanan mo, bigti ka, impyerno ka. Paano yung hindi nagsisimba, no? Hindi naka-accept na tawag ng confession, pero malaki ang pag-ibig niya sa kanyang kaaway, no? May mga ganun kasing binibase, pero kaya po dinadaan sa sakramento, dahil tinitingnan rin talaga kung if you are really pure, no? Kasi ang papunta po sa langit, yun nga dapat kung sana kaya natin mag-plenitude, no? Tanggal yung konting tatsa
Sana all, yung ganong bagay ng mga tao, yung very martyring talaga. Pero pagdating sa purgatory, hindi yung perfect. Purgatory ka muna. Doon ka muna, subi, oh. Balik ka purgatory. Alangan naman, punta ka impyerno, juicy ka pa ba? Purgatory ka muna. Then, no? Reklamo. Then, high degree of glory in heaven. Ang matatapat na anak ng aking rosaryo ay magkakamit ng mataas na kalwalhatian sa langit. O diba? Kung noon sa lupa inapak-apakan ka, hindi ka pinautang, pinalayas ka, nirerentahan mo. Merong biglang pagbigay ng tupad, hindi kayo binigyan. No? Walang ganun eh. Pero siya sabi, sige lang. God, si Lord na bahala. Sige lang. Kung anuhin naman tayo, palalayasin tayo. Meron namang stage doon, napili tayo mag-stage. Ang humble naman, ang hirap ng ganung buhay. Pero ngayon, mga tao, sila pa nag-iswap, sila pa yung matatang, sa'yo to, saan yung blueprint mo? Saan yung reseta mo? Anong reseta? Reseta, anong reseta? Title! Title ng lupa, reseta. Yun nga kasi, yun ang pagkamaling minsan, no? So, kung meron ka talaga, tawag nito high degree of glory in heaven, talagang mahigpit ang iyong gawa rin at iyong pananampalataya. Meron kang magandang kalalagyan sa langit. Amen. So, 11. Obtain all us by the recitation of the rosary. Makakamtan niya ang anumang hingin niya sa akin sa pamamagitan ng Santo Rosario. Sino nakatry nito? Maraming guro sa atin, no? Yes. Oh. Even me, i-share ko lang konti lang. Hindi ako palagasan noon. Oh. Mahilig ako sa debating bayan ang gusto ko. Oh. Yung mga debating bayan, ganito ako eh. Hanggang sa ang pumukaw sa akin, ang relihiyon. So doon ako pumasok ng isang pagiging CFD ko. And then, itong sinasabi nila, tawag nito saan ka ba tayo? Ha? 11, no? Oh, ano ang hingino? So, merong time doon na na-join ako na isang contest. Nagpunta ako sa church ng Isamol, mini church nila. Sabi nga daw nila, yung akin lang naman try lang. Sabi ko, Mother Mary. Sabi nila, ano daw to Holy Rosary daw, miraculous. Sige nga, gawan mo nga ako na dapat ma-dyaryo ako sa buong Davao. Okay. Mga ano sila, puros mayayaman sila eh. Pero sinubukan ko ang power ng Holy Rosary. Hindi ko na-expect yung pangit na pagkakagawa ko ng cake, maganda na yun sa kanilang paningin. Ang gagaling, promise, my dear brothers and sisters, ang yaman-yaman ng mga kasamahan ko. Ako lang yung taga-bukid. Ako lang yung farmer. Uti mo yung tawag nito ha, pamasahe ko, inutang ko pa sa tita ko. Pasalamat nga ako, wala siya dito eh. Kasi sabi niya, ano ha, yung inutang mo sa akin ha, bayad ka talaga, na bayad ako. Kaya mag-join talaga ako sa contest, no? Kasi yan ang importante lang talaga is mag-grade yung artwork mo. Talagang nanindig yung balahibo ko, no? Ang Holy Rosary, kahit na tawag nito, parang yan siyang ina natin. Kahit hindi mo mahal yung ina mo, pag may hinihiling ka, ibibigay sa iyo. Kahit ano katigas ng ulo natin. Ako, minsan, palasagot talaga ako sa magulang ko, totoo lang. Pero, sa tuwing nangangailangan ako, kahit anong sagot-sagot ko sa aking ina, nagbibigay ng awa. Ganon talaga pala, no? Ganon ang habag ng ating inang Birhen Maria. Kaya, ang Santo Rosario ay nagiging instrumento rin ito sa atin na hindi man siya kasama natin, ngunit hawak natin ang Santo Rosario ay palagi natin siya kaagapay saan man tayo magpunta para sa ating katagumpayan. Amen. Okay, so number 12. Aid for all necessities to those who propagate the Rosary. Lahat na magpapalaganap ng debosyon sa Santo Rosario ay tutulungan ko sa kanilang mga pangangailangan. Sabi ko na ito, di ba? Sabi ko na, sorry, number 13 na tayo. 13 na tayo. Intercession of the entire
intercession of the entire celestial court in life and in death. Ang lahat ng tagapagtaguyod ng rosaryo ay magkakaroon ng tagapamagitan sa buong kalangitan. Wow, intercession, my dear brothers and sisters. Ang ganda ng pangako ng Santo Rosario sa atin. No? Number 14, adoption to the family of Mary and Jesus. Ang lahat ng nagdarasal ng Santo Rosario ay ibibilang kong anak at kapatid ng bugtong kong anak na si Jesus. Wow! No? Sino ba tayo na upang maging brother natin si Jesus Christ? Di ba? Hindi nga tayo nagpasa ng cross. Mahirap naman nagsasakong bigas na hindi mo bigas. No? Ang hirap na magpasa ng kasalanan ng iba, ibibigay sa iyo. Sino ba naman tayo, no? But because if we pray the Holy Rosary, talaga mapagninilayan natin yung buhay ni Jesus. Pag napagninilayan natin yun, ma-apply natin yun. Kaya natin isakripisyo yung anong meron tayo sa buhay natin para sa ating mga kapatid na nangangailangan. At mas magiging, malawak ang iyong pag-unawa na kaya mong isakripisyo yung buhay mo. At dahil doon, tayo ay magiging katulad ni Jesus sa kanyang lugbukan kasama ng Inang Birhen Maria. Amen. So number 15, devotion is a great sign of predestination. Ang debosyon sa aking rosaryo ay isang dakilang tanda ng kahalagahan ng pagkaligtas ng isang tao. As share ni Brother Jose, yung lola mo, di ba? At age na nga, alam mo, bonus na talaga yung buhay na pag nakapunta ng 50. Going to 60, bonus na talaga yan, 60 to ganyan, 60 plus. Very bonus na talaga yan siya. Kita nyo ba yung lahat na nagsiservice sa simbahan? Yung lahat na nagsiservisyo sa simbahan, bakit ang tanda-tanda na nila? Nagsiservice pa rin sila. Ay. Look young. Tanda lang. Age 60. Age 60. Age 40. 45, gano'n. Kahit saan simbahan, sinasabi ko noon, bakit to sila, hindi na lang sila pwede ang example na yung simbang gabi. Uy, si Lola, halos na magganyan ng doon sa tao dito sa simbahan. Dapat yung ganong edad tulog na, sabi ko, na, bakit ang aga mo gumising 3 a.m.? Sabi niya, hindi, kasi ganyan ang serbisyo. Siya, ganun ba? So yun pala, pag big devotee ka ng Holy Rosary, isa yun ang kinukunan nila ng lakas, no? Inspiration sa kanilang pananampalataya. Amen. No? So, dami itong papel. So, noon, when Father Dominic commissioning by Mother Mary, so, talagang doon ko na-open yung word na commissioning. Sabi ko, totoo pala itong LSS na ito, no? Yung commissioning, yung meron na tayong legit, pag tayo po ay na bigyan ng bless, ng ganyan, ay meron na po tayong guide of Holy Spirit. Katulad ngayon, wala akong kopya, sabi ko, Lord Holy Spirit, alam ko na hindi ako perfecto, meron akong tawag dito, kakulangan, at hindi ako matalino. But because of my big faith, naniniwala ko sa iyo, bigyan mo ko ng kaalaman na ma-share ko ang iyong kadakilaan at pag-ibig sa lahat. No? So, salamat sa Panginoon dahil bago po ako napunta dito, sakit talaga ng ulo ko. At nagpapasalamat ako, ewan ko na bakit power ako na Grabe naman. Yung nasabi ko, yung nag-ask ka na, Lord, sana mawala itong sakit ng ulo ko dahil sa sobrang init. Aircon, init, aircon. Tapos sobrang init yung, ganyan. Yung pagpasok ko pa lang dito, sabi ko, alam ko na ibang elemento ka. Nag-Hail Mary ako hanggang dito, hanggang sa matapos si Brother Jose, pagtayo ko dito, nawala na yung sakit ng ulo ko. So, pasensya na ako, ganito ko ka-hyper. Kaya ko ka-hyper ngayon, no? So, na ma-accept na ni Father Dominic itong sabi ni Mother
pagdarasal, yung angelic salutation, yung pagturo ni Jesus sa Ama namin, at yung 15 promises, no? Ay nagpunta agad ito si Father Dominic sa mga Albigentians, Mother Brothers and Sisters, na ngaral siya agad doon. And they pray the Holy Rosary. At in the big miracle about the Holy Rosary, ay nagsilipatan po pabalik ang mga Katoliko na Albigentian, bumalik ulit sa pagiging Katoliko. Ay the big mystery also, yung mga Albigentian since birth, bumalik po. At they transform us to be a Catholic. Amen? No? Amen. So sa ganoong way, ang nagtawag nito, nagawa si Father Dominic na kanyang heresy at sila po ay tinawag na Dominicans. No? Dominicans meaning the dog of God. Yan. So yun po sa panaginip ni Juana de Asa during 13th century. Yung niya iniluwas sa kanyang panaginip ay isang propesiya na ang kanyang magiging anak ay maging instrumento ng Inang Birhen Maria na magbalita, ng magandang balita gamit ang Psalter or ang Holy Rosary. So yun. So at the year 270 AD, sa bundok ng mga monk, nangaral doon ng mga monk, no? Kasama na si Father Dominic. Meron silang isa kasama ang lay worker. Ang lay worker na ito po, ang lay worker na ito po ay hindi po isang pare. Okay lang. Don't worry, marami pong laway. Mahina ka pala. Short na tubig. Tanda kasi. Yan, salamat. Amen. Kala nyo, papatigyan nyo ako ha. Meron yan itong lahing aso. Kaya sabi nila, yan si Ses, hindi yan mukha yung aso. Ngayon, na-realize ko, sabihin ko dapat praise the Lord. Kasi malaki pala talagang ambag pag ang mukha mo ay aso. No? Katulad ka ni Father Dominic. Yun ang panaginip sa propesiya ng kanyang ina. So, yun nga. Kaya pala doon nangyari yung tinatawag na Dominican's Prize na that time. Dahil sila yung dog of God. Tapos yung mga monk at 270 AD po ay sinimulan ang pagdarasal ng Psalter o Rosary. Yung noon po at alam naman po natin na ang Rosaryo ay hindi pa nabuo gamit ang bead dahil that time ay wala pang China. Bago na China yung beads, siyempre hindi natin na yung bead. Kasi kung stone naman yung gagamitin nila, nawawala yung 150 na beads, no? So, kulang. So, gumawa sila ng tali, binuhol-buhol nila yon, no? So, yun ang kanilang magiging guide sa pagbabasa nila ng Bible, ng Salmo at awit na tinuro ni Inang Birhen Maria, ang angelic salutation at itong Padre Nostre, no? So, meron isang lay worker. Ang lay worker na ito po ay isang, hindi naman po siya pare. Siya po ay doorman, gardener, taga-alalay, at tawag nito tagalinis ng buong sanktuaryo ng simbahan. Itong si Monk, yung kanilang monk doon ay nag-ano sila, pag kasama nila itong si lay worker na nagdarasal, ay mayroong nahuhulog na kakaibang bulaklak na mukhang rosas, malaking rosas, na ang bango-bango. At nagiging rason ito na pag nagdarasal itong si monk, ay si lay worker doon, ay nagiging mabango ang kanilang chapel. Pag hindi nila kasama si lay worker doon, walang mahuhulog na rose petals doon. Ito pong si lay worker na ito, ay grabe ang dedications niya ng Mother Mary. Mas nauuna pa siya nagigising sa mga monk na magbigay ng thank you sa morning, no? To give a morning prayer kay Mother Mary. Minsan, alas 3 pa ng umaga, alas 2 ng umaga. At kahit nahuli na siyang matulog, pumupunta talaga siya sa chapel para magbigay ng pasalamat kay Inang Birhen Maria. Ngunit isang araw, itong si lay worker po ay hindi po nila nakita at wala na rin silang nakita kakaibang bulaklak na nasa altar ng Inang Birhen Maria. So, hinanap nila at ang pagkakalam nila itong si lay worker ay may malubhang sakit. Ngunit nang binuksan nila ang pintuan ng lay worker, wala na po si lay worker sa kanyang higaan. Hinanap nila sa buong
kumbento at nakita nila doon sila yung worker, nagdarasal, nakaluhod sa pananangin ng Birheng Maria at kanyang sinasambing pa ulit-ulit ang itong angelic salutation or itong Hail Mary. No? Dahil si lay worker po ay hindi marunong magbasa, hindi rin marunong magsulat. Ang kanya lang mas natatandaan ay ito lang angelic salutation. No? At witness ang mga monk sa bundok na yun na habang dinarasal ni lay worker itong angelic salutation or Hail Mary, ay may mga nahuhulog na rose petals, no? May nahuhulog na rose petals at ang bango-bango na buong santuario. At nang maigasal ni lay worker ang ika-150 na tali na angelic salutation ay nalagutan po ng hininga itong si lay worker sa paanan ng Inang Birheng Maria. At dahil po sa ganoong pangyayari, my dear brothers and sisters, naisip po ni Father Dominic na hindi nga po ba lahat ay nakapag-aral, hindi lahat ng tao ay alam magbasa ng Biblia. Kaya kung natatakasay kayo na ulit-ulit yung Hail Mary. So ganun po, yun ang ginawa na Hail Mary. And Father Dominic, dinivide niya ang Psalter into 3 groups, no? Sa 3 groups. Bakit naging 4th mystery siya ngayon? Nang dahil sa pangyayaring yun, na-witness ng mga monk, si Pope John Paul II, nagbigay siya ng meaning, no? With a sign of policy na gawing luminous mystery. Yun, kaya naging 4th ang mystery ng ating Santo Rosario. Yan, nag-iiling yun ako. Tubig muna tayo. Dito nga, gusto kong mag-picture. Ito lang, problema natin. Ito yung mag-picture. Mamamutag na lang siguro ako. Kalautan talaga ba? Joke lang. Normal lang yung utang. Utang na buhay. Puro pera. Ay, mag-ingat pala sa sorry ka, Father Jose, dahil nag-PM yung grupo pala na mag-campus good day. O diba, karating na na-shopping siya, no? Says, ano ka ba, tuloy ka ba sa talk mo? Ang tagal kong nag-reply dahil nanood ako ng Senate hearing. Yung, doon. Grabe, dami chopper, no? Diyos ko. Grabe, promise ang ano niya, no? Pero anyway, balik tayo sa story. So, doon po na nangyari, nagkaroon ng 4th ang mystery ng Holy Rosary. Kung bakit meron siyang Alfather, at saka yung tatlo na it's para yung siya mag-exercise tayo. Meron munang warm, no? Meron muna tayo, tawag ito, warm up muna tayo. Kasi, pag nagdarasal talaga ng Holy Rosary, naantok tayo. Pero sana, matapos yung itong malaman, kaya ako na-inspired ako sa milagro. Dahil sa Santo Rosario, sinasabi nila, yung kwintas ng Rosario yan, laruan lang yan, negosyo lang yan ng Katoliko. No! Pagkatapos ng ganoong pangyayari sa 270 AD kung saan sinimulan ang unang pagdarasal ng Santo Rosario, remember, Mother, brothers and sisters, the Battle of Lepanto. Magpapasalamat talaga tayo sa kwentong ito at hindi lang ito kwentong kutsero, kwentong mananahi, no? At anong kwentong kanto? Ito po ay totoong event na nangyari sa buhay. Kung hindi po dahil sa ating ina na si Birheng Maria ay matagal na po na hindi po Biblia ginagamit natin, Quran na po. During that time, sa pamumuno po ni Pope Pius V, ang ika-255 na Papa sa Roma, ay meron pong pagbabanta ng digmaan, no? Mula sa Ottoman Empire. Ang Ottoman Empire po, sila po ay mga Turkish Muslim. Gusto nilang kunin ang isla ng Roma at ayaw nila ang Katoliko, no? Kaya nag-alok sila ng digmaan. Kaya kung si Pope Pius V, nag-aalala siya, ano ba naman ang laban ng mga Katoliko? Walang armas, galyon meron, yung bangka lang, no? Ngunit talagang wala siyang choice, no? Kundi manawagan siya sa buong bansa. Ilan lang ang nagtugon, 2 bansa lang. Konti lang rin ang ibinigay na sundalo, no? Ngayon, nanawagan siya sa bandang Roma kung sino ang pwede ang mag-volunteer na mga tao na
para makidigma sa mga Ottoman Empire at tatawagin niya itong Holy League na mga grupo. Ngayon, ang nag-raise up ng mga kamay, itong mga farmer. Ano ba alam ng mga farmer? Magpala lang man, magtanggal ng damo, bulo. Anong alam na nila sa pakikidigma, no? Pero walang choice talaga si Pope Pius V that time. So, binless niya ito. Habang siya po ay nag-bless, nakita niya po sa kanyang vision na sabi sa kanya ng Inang Birheng Maria, huwag kang mag-alala, isama niyo ako sa inyong pakikidigma at isabat niyo at magdasal kayo sa aking Santo Rosario at ako ay sa inyo. Kaya doon, nabigyan ng buhay si Pope Pius, ngunit may pag-alinlangan siya. Dahil yung mga kaharbang nilang Ottoman Empire, mga warrior na talaga yun. Ano bang alam itong mga farmer na to? So nagpunta na yung galyon. At nanawagan na si Pope Pius V sa buong clergy ng Katolika na magdasal sabay-sabay ng Santo Rosario. Anong kaganapan at meron habang paparating na sa kanila yung kanilang Ottoman Empire, pati yung mga sundalo nagro-rosaryo rin, naiba yung ikot ng barko ng mga Ottoman Empire. At nakita nila ang langit nila doon ang dilim. Merong malaking dilubyo doon na iniba yung ihip ng hangin. But itong Holy League, no, still andun pa rin sa dagat, tagaantay sila na mag-attack na yung Ottoman Empire. Ngunit, ang nakita lang nila ay meron kanyo na gusto sila takunan, ngunit ang kanyo na bala lang ay pumunta lamang sa dagat. Isang malaki, kahit ako nagkukwento sa inyo ngayon, nakakatindig ng balahibo, at doon nila nakita, pagkatapos nilang maidasal ang Santo Rosario, nagliwanag ang langit, brothers, brothers, sisters, at lumutang ang mga anghel, ang Inang Birheng Maria, at ang Santo Rosario. Kaya pag sinasabi nilang walang silbiyang pagro-rosaryo, remember, Pastor, the Holy League of Lepanto, that is not a tale and story, that is not a fable, that's a real story in the Catholic. Because of that, Mary, we honor Mary as Mary of victory. Kaya sinasabing inang simbahang Katolika. Yun ang pangyayari kung bakit we honor Mary. Nang dahil kang Birheng Maria, andito tayo nakatayo. From 33 AD, marami mang gustong lumupit hanggang ngayon, patumbahin ang simbahang Katolika. Ngunit dahil sa Inang Birheng Maria, we still together and pray together with the Holy Rosary. Amen! Amen! Parang sa kamulo ko. Pwede na. Tawagan ko si Buloy, mag-recite na siya. My dear brothers and sisters, no? So, pagkatapos ko noon ang pangyayari noon, sa buhay talaga natin, sinasabi natin, meron pa pala isang may milagro, nalimutan ko tuloy. Alam niyo na nangyari sa Pilipinas gamit ang milagro ng Holy Rosary? EDSA, correct! May premyo ka! May libre kang tubig mamaya! EDSA! That time yun ang pinaka last fight na talaga kung saan inutusan na ng dating Pangulo na ipaglaban na ng mga sundalo laban sa mga Pilipino, but because the power of the Holy Rosary na kaisa buong clergy at mga madre, mga pare, buong clergy ng Katolika, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo, ng Rosaryo. At anong nangyari? Biglang lumampot. Kaya doon nalupit ang pamunuan ng dating diktador. Amen? So yun talaga, hindi lang doon sa Battle of Lepanto. Kaya pag sinasabi nila na laruan lang yung Rosario, hindi. Yun ipagalaban natin. Remember the Battle of Lepanto in the martial law of the Philippines. Dahil kung walang Rosario, wala tayong tinatawag na kalayaan sa Pilipinas ngayon. Amen? Amen. Amen. Sinasabi nila nakakaantok talaga mag-Rosario. Kahit ako,
Bakit ako nag-rosaryo? Pwede ko naman tawag nito diretsyo. At least 1 minute to 2 minutes tapos na ako, matulog na ako. But sana sa mababasa ko ngayon ko lang nalaman na ang every butil pala na habang sinasabat natin ay meron pala itong involvement sa buhay natin. Una, itong sa joyful mysteries, no? The Annunciation. Ano ba ang unang butil na sinasabi nito ay nagpapasimbolo pala ito ng humility, pagpapakumbaba, no? Pag ikaw po ay nagdarasal ng rosaryo, kung ang ugali mo noon ay ayaw mo gustong malamangan, ngunit dahil mayroong pagbabagong ibinigay sa iyo ni ng Birhen Maria, at isa pa pag nagdarasal ka talaga at nag-devotion ka ng Mother Mary, wala kang choice, mag-devote ka talaga ng rosary dahil kasama yun siya. So, pag nag-devote ka noon, kahit hindi pa, no? Ito ang way para yung dati mong ugaling mapagmataas ay ibababa mo. No? Amen. Remember, ang kataas-taas ng Diyos ay nagbaba ng anghel. Sino ba tayo mga tao na bababaan ng anghel? Meron bang networking doon? Ang kataas-taas ng Ama na may big points of cash? Di ba wala? Oh, but because of the love, no? Because of the biggest love to us, binaba niya, inutusan niya si Angel Gabriel na ipagbubuntis ni Inang Birhen Maria, ang isang Mesiya, no? So, yun po ang simbolo ng papakumbaba. Amen. So, number 2, sa joyful mysteries, ay itong the visitation na mababasa natin sa Lucas chapter 1, verse 41 to 42, it's meaning of charity. Kung dati-dati, kung may ulam, kung saan man may mga ulam-ulam, sabi, tago mo yan. Yung pansit na mas kanina. Ay, masarap yan. Mumba yan. Tago mo yan. Ay, lechon, tago mo yan. Ganun, ganyan. But because, if you know now, pag nagdarasal ka ng rosary, sa second pala, sa joyful mystery, no? Yung visitation, nagpapasimbolo pala ito ng charity. Kung dati ikaw, ayoko ng mga taong patay gutom sa bahay ko. Ayoko mga tayo magpag-friends sa hindi ko ka-label. Pero binigyan ka ng miracle ni Mother Mary. Ang choice, nag-pray ka ng rosary. Tapos, napagnilayan mo doon. Yun nga, no? Napagnilayan doon, charity. Ang choice. Kumbaga, kung saan tutunaw lang talaga yung pag-ugaling ganyan, no? Nung hindi ka mapagbigay noon, ngunit ngayon mapagbigay ka na. Amen. Grabe, kala mo ha, tutuloy yung laway ko. Hindi. May tubigan ako. Pastor Tiboloy, bagis ka na. Napanta na ako. Okay, number 3. Sa joyful mystery, ay itong the nativity sa Lucas chapter 2 verse 7 ay nangangahulugan po ito ng poverty. No? Poverty. Yun ang sabi ko, kahit sinasabi mo bakit yung ibang tao ligaligayan nila. Tapos, ikaw, kahit anong trabaho natin, namumutang pa rin tayo, short pa rin. Brothers and sisters, meron ng poverty dito. Ano pa kaya tayo, buhay tayo ngayon? Diba? So, accept and realize na part talaga ng buhay natin yung poverty. No? So, doon tayo sa 4th ng joyful mystery, sa itong the presentation, na mabasa natin sa Lucas. Ito yung sumisimbolo ng obedience. Ang hawak ko kasi ay isang manual na Bisaya. Sa Bisaya pa daw ay pagka masinugtanon. Kumbaga, ano ka lang, sinasabi nyo, ay sis, wala kasing ano doon sinain sa amin. Pwede ko lang sinain nyo? Ah, sure! Bigyan mo sinain mo. Pag ulit asawa ko, may sinain na ba? Wala na. Bakit? Kasi hindi na magpitbahay natin eh. No? Kung bagay so, iniisip mo muna yung kapakanan ng ibabago yung sarili mo. No? Kahit na sinasabi nila sa jeep, last trip na yun ng bus, merong isang lola na nangangailangan ng emergency sa ospital. Ikaw, meron kang work, last day mo, pag hindi ka pa sumipot, tanggal ka.
Sino pipiliin mo? Yung lola na nangailangan ng emergency o yung trabaho mo? But because you pray the Holy Rosary, bigay mo na lang yung ba sa'yo, good luck na lang sa'yo. Si Mother Mary, bahala sa'yo. No? So, ganoon talaga. Ano? Obedience. Number 5, sa joyful mysteries, the finding in the temple for pity. No? For pity. Pagka matinaron in Binisaya, sa may Tagalog na dahil. Pagka may tinaron. Hindi, ibig sabihin po nun, respectful. Kung baga ginagalang natin yung ibang tawag nito, yung faith ng iba, yon. Basta wag lang tayo talaga rin questionin, sasagot lang rin tayo. So, meron kasing iba, sinasabi na, ano man yung Katoliko, mga tawag dito, pagano yan. Kasi nagsisimba ng mga ribulto, larawan. But because you pray the rosary, yung hinahayaan mo na lang, sinasabihin mo na lang na, sige lang, brother, I will pray for your peace. Sana i-bless kina Mother Mary, gano'n. Pero, yun lang, huwag ka rin plastikan. Kasi minsan yung puso mo gumaganda na eh. Ang sarap, sarap kong sapakin eh. Pero hindi ganoon. Hindi lang talaga yung sa act natin, yung sa puso rin talaga natin. Katulad ng sa awa, sinasabi mo, merong man lilimos, no? Mili sa'yo na pagkain kunting barya, no? Gusto mong bigyan ng pagkain. Ayaw tanggapin, gusto niya pera. Andun yun sa puso mo yung awa. Kaya next time yung learning mo doon, hindi ka na magbibigay sa mga nalilimos. Ang importante kasi doon is you feel yung awa. Pag yung bata o isang tao na nakita mo nakadusin ng lilimos dyan, gusto mo mang bigyan, pero isipin mo, pag bibigyan mo ito ng pera, pwede na itong isugal, pwede na itong gawin sa kung saan. Mas mabuti na ipagdasal mo sila kasama ng Santo Rosario at hindi lang mo yung gusto mong ibigay na pagkain o pera ang matatanggap nila kundi tunay na biyaya ng Panginoon. Amen. Second, the sorrowful mysteries. No? Ang unang butil po ay patungkol sa the agony in the garden for contrition. No? Kumbaga tayo ay nagsisisi. Minsan, meron tayong mga ex. Pasensya na kasi hindi ako makarelate ng married life. meron tayong mga ex minsan na iniwan tayo. Tapos, pag nakahanap siya ng bago, sabihin natin, ay salamat, nag-break sila. Ay, hindi dapat gano'n. Dapat, kung ano man nangyari doon, yung ano mo, they pray na, parang meron mga tinatamaan eh. Pasensya na talaga kami, brothers and sisters. Please lang, don't block me. Relate ko sa sarili ko yan hindi sa inyo. Sorry na nakatamaan din. That's a real life na-experience natin yan. Real talk to eh. Yun nga sabi ko eh. Yun lang si brothers, talagang nilalabas yung sino yung tinatago ko. No? Yun eh. Minsan yung example ko lang yung sa relationship na pag sinasabi mo rin talaga na tawag nito na sana lang to eh. Nawala na tuloy ako. Kung baga mayroong time doon na magsisi ka na bakit nagtiwala ako ganoon, pero when you realize the life, no? Dito sa sorrowful, meron talagang kabiguan. Pag may matamis, may mapait. So, real talk yan dahil pag kulang talaga yan sa mixture kung sa cake pa, hindi yan magiging masarap kung walang asin ang iyong mixture. So, parte talaga yun siya ng buhay natin. So, hindi na po tayo dapat sisihin yung sarili natin or sisihin natin yung babae naging third party. Kasi yan, ilan din yung ex ko. Kasi ako meron akong pagkukulang, busy ako sa trabaho. No, my dear brothers and sisters. Merong mga way, merong mga reason. So, yung pagsisisi, yung mga tawag dito, kasalanan rin natin, pag ating mapagninilayan ang Santo Rosario,
yung akala natin nung tama yung ginagawa natin, yun pala mali. So pag tayo po ay mapagningilayan, tayo po ay may sinasabing tawag nito mahirap na talaga tayo, na-loading na itong Bisaya natin pa. Pag ipahinul-sulod, no? Kumbaga tayo po ay meron po pagsisisi doon that time, no? So number 2, sa sorrowful ay ang the scourging at the pillar for purity. No? If you are a very single and you have a big faith and you have a big respect, oh my God, amen, praise the Lord. So marami pa talaga tayong sasabihin, my brothers and sisters, no? So, it's about the purity. Then second, sa sorrowful ay itong crowning, it's a sign of courage. Then, in fourth, for the sorrowful, sa mystery natin is about patience, no? Yun nga, kompleto ang rosary eh. Kung hindi ka mataas yung pagpapasensya mo noon, ngayon, mahaba yung pasensya mo. Kaya sabihin, sis, pwede next time ang utang ko? Sure! Pwede next time, sure! Kailangan mo na, mataas yung patience mo na eh. Sis, pwede ikaw maglinis dito kasi bibidyo call kami. Sure! Di ba, pasensya mo, taas ang pasensya mo. Grabe ko, parang nag-martyr dito. Sana ay mas mapagnilayan natin ito lahat, no? At dito na tayo sa glorious. So, sa glorious po, ang nilalaman nito is about the resurrection. Amen, nagpapadali. Ay, tatlo. Sorrowful. Tatlo. Ito sa crowning, sa sorrowful. Sa sorrowful po, is the crowning, kung saan po ay nangangulugan ng courage. Then number 4, sa sorrowful ay itong the carrying of the cross for patience. And number 5, sa number 5 po natin ay itong patungkol sa the crucifixion, kung saan ay nangangahulugan po ng self-denial. So sa glorious mystery po natin ay meron po dito, sa unang buti natin is about for faith, kung saan meron pong resurrection. So doon po napagninilayan po natin ang faith. And then, sa second mystery sa glorious ay ito pong the ascension for hope. Right? So, sa number 3, sa glorious mystery, it's about this season of the Holy Spirit for love. Yan. Kung hindi ka na umasa magmahal, umibig, dahil ba nag-rosaryo ka, may pag-asa pang magmahal. Sana all! Number 4, alam mo, I'm very sorry, parang tinatawanan ko lang talaga ba? Sige, number 4. Number 4 sa glorious ay itong the assumption of Mary for eternal happiness, para sa kaligayahan, no? Tapos sa 5th, in the glorious mystery, the crowning of Mary. Ito po ay patungkol sa debosyon ni Kainang Birheng Maria. About sa luminous mystery, ang una po nabanggit doon ay patungkol sa the baptism in the Jordan, na mababasa natin sa Matthew chapter 3 verse 16. So, ito po ay nangangahulugan ng for submission to God, no? Kung meron ka man pong sinasalood ngayon, isabit mo lahat kay Lord. Sabihin mo, Lord, tulungan mo ko, mabayad ko lahat ng utang ko. Kung magalala, cash to cash, meron na kang scam, magpasok sa'yo. Nanalo ka lang 1 million pesos. Yun ang question lang. Paano ko nanalo? Paano ko natayaan? Mahirap, no? Scam yun pala. Number 2, sa luminous. Number 2 sa luminous ay itong the wedding of Cana. Ito yung pinakagusto ko talaga, yung wedding of Cana. Kung saan si Jesus, ito yung pinakasimbolik talaga ng Birheng Maria. Kung saan po yung tadyaw. Ano yung tadyaw sa Tagalog? Banga. Kung saan, ay di ba yung ubusan na sila ng vino. Si Inang Birheng Maria ay nagsabi na wala na. At sa kay-grant ni Jesus, yung isang tubig na banga ay ginawa niyang wine. So doon, nabisirat ang sabi pa nga ni Jesus, na sundin niyo kung ano ang pinagsasabi ng
aking ina. So yun talagang pinaka-mystery. Kaya meron tayong mediator. So yun si Mother Mary. Pero kung naghingi naman kayo na Mother Mary, kailangan ko ng red horse, birthday ko ngayon. Parang naman mangyari, friend. No? Parang mangyari, friend. Okay. About sa luminous, ang third ay patungkol sa the proclamation of the kingdom of God, commissioned by God and evangelize. Yan. So kung dati nahihiya ka, pero binigyan ka ng power ni Mother Mary to preach, mag-evangelize ka, katulad ko, noon, makapal ang mukha ko, lalo na ngayon, makapal ang mukha ko. Okay, amen. Number 4, sa luminous, the transfiguration of Jesus on Mount Tabor when He revealed Himself as God of Son. Tandaan natin ha, si Jesus lang ang God of Son. Maraming nagpo-proclaim yan. Alam niyo yan. Okay, na? Siya ang Alpha at Omega. Kasi sinasabi nila si Jesus lang is only Alpha. At siya ang Omega. Si Aguila, si Kibuloy, meron pa mga anong kulto, no? Talagang inaano nila yung may marami ng problema Pilipinas, dinadagdagan pa nila. Ay nako. So, sa fifth ng luminous ay ang the institution of the Eucharist, no? For intimate communion with God, no? Kung saan tawag ito, tinatanggap natin ang komunyon, no? Kung dati noon, sinasabi pag magsisimba ako, hindi ako magkukumunyon. Pero merong rule. Bago ka magkumunyon, dapat meron kang confession. Dahil pag nangungumunyon ka po na wala kang confession, hindi po yan nakakabawas ng kasalanan nyo. Mas pinapakain mo yung kasalanan mo. So yun po pinakamahalaga ang confession. Pag sinasabi mo, 1/4 lang ibibigay kong ka-father kasi nahiya ako. Ay, yung na lang, yung half lang confession, hindi yun pwede. Kumbaga, tanggalin mo lahat pati yung root ng mga kasalanan mo para si Lord na ang mamuhay sa iyong sarili. So, about sa litany, konti na lang ha. About? Pag pwede kang next week Continue. Part 2. Pwede konti na lang. Konti na lang. Part 2? Para mas maliwanag ko Sige. So, para next week nandito ka. Sige, magbibigay ako ng highlights for the next, no? So, meron ko ng question kung ano daw ba bakit mayroong rosary ang Islam at mayroong rosary ang Catholic? May beads. Ano meron sa history ko? Sino ba nauna? Ganon. At meron ko apologetics rin. At simbolo na bakit nag-Hail Mary. Okay? Nataas talaga kayo. Sabi ko, nataas talaga ako ng rosary. Kasi ito na sister at talagang pinipulong ng may buto. Pero napakaganda po, di ba? So, alam natin ngayon bakit kailangan natin mag-rosaryo, di ba? So, napaka-powerful. Doon sa kanila niya yung may parang talagang nag-goosebump ako. Ganun pala. So, marami talagang himalaan na ibibigay pag tayo nag-rosaryo. Amen. So, for the husband,